Anak, nandito si Iggy, rinig kong tawag sakin ni Mom, nandito kasi ako sa sala at nanonood ng TV. Opo, naglakad na ako papunta sa pintuan, bumungad sakin si Iggy na may malaking ngiti. Hi, anong ginagawa mo dito? Ngiti kong sabi. Clara naman, nakalimutan mo ata, kakamot-kamot nitong sabi. Napaisip ako, ilang saglit ako naman ang napakamot sa batok. Sorry Iggy? Oo nga pala, nakalimutan ko. Sorry, sandali ha, magbibihis lang ako, pasok ka muna, tumango naman ito at naupo sa sala. Pagpasok ko sa aking kwarto, ay biglang may nanghila sakin. Titili pa lang ako nang maramdaman ko ang mga labi nito sa akin. Pilit kong pumiglas ngunit sadya itong malakas. At dahil sa inis ay kinagat ko ang labi nito. Matalim itong nakatingin sa akin, habang nakahawak sa labi nitong may dugo. Bakit kasi bigla ka na lang nang hahalik? Say it and I kiss you again, ngisi nitong sabi. Huminga ako ng malalim, at nilagpasan ito para pumunta sa aking closet, at mamili ng aking susuotan, ngunit nagulat ako nang yakapin ako nito mula sa aking likuran. Subukan mong sumama sa batang yun, at alam mo kung anong mangyayari, sabay dila nito sa tenga ko, bolte-bolteheng kuryente ang bumalot sa aking katawan. Please, umalis ka Apollo, baka dumating si Mom, nauutal kong sabi at napapikit ng bumaba ito sa aking leeg at halikan, ramdam ko na ring nilalamas nito ang aking balat. You like it my little sister. Natauhan naman ako at agad na kumawala dito, pulang-pula ang aking mukha. Lumapit ito at hinawi ang buhok ko. Okay, papayagan kita ngayon, pero susundan ko kayo, at subukan ng batang yun na ikaw ay hawakan, at makakatikim ulit sa akin yan. Hinalikan pa ulit ako nito sa labi at umalis na. Naiinis ako sa sarili ko, dahil pagdating sa paghawak at halik nito sa akin, ay minsan ay hindi ko ito masuway, hindi ko alam kung bakit. Siyempre nagugustuhan mo rin, sagot ng aking isipan. Nagpatuloy na lang ako, at nagsuot na ng bestida, inaya kasi ako ni Iggy na magsimba kami, sa totoo lang matagal na sana akong pumayag, ngunit dahil sa napaka-possessive niyang stepbrother, ay hindi matuloy-tuloy dahil natatakot ulit akong baka masaktan niya ulit si Iggy. Nangyari na kasi iyon 2 weeks ago, nakita ni Apollo ang aksidenteng paghalik sa akin ni Iggy, pagkatapos nun ay nagulat na lang ako nang bumagsak si Iggy, iyon pala ay sinapak ng kanyang stepbrother na si Apollo. 1 oras ang nakalipas ay natapos ang misa. Clara, kain muna tayo, may bago akong nakitang restaurant malapit sa mall, nag-alangan akong sumagot. Inilibot ko ang paligid, at hindi nga ako nagkamali, nakita ko ang gray Audi car ni Apollo, nakababaw ang bintana nito, kahit naka-shades ay alam kong sa amin ito nakatingin. Hey Clara, are you okay? Hindi ko talaga alam kung ano ang aking isasagot, kung papayag naman ako ay baka hindi lang pagsapak ang gawin nito kay Iggy. Rinig ko ang buntong hininga nito, kaya napalingon ako. I know, magagalit ang kuya mo, tama ba? Pilit na tumango ako. Pasensya na talaga Iggy, siguro next time na lang, ayos lang ba? Ngumiti naman ito at hinagod ang aking buhok. It's okay, masaya na ako na pumayag kang magsimba tayo, halika na at ihahatid na kita, sasagot pa lang ako nang may nagsalita sa aking likuran. No need ako na ang maghahatid sa kanya, nagulat naman akong napalingon kay Apollo, hindi ko napansin na nakalapit na pala ito. Sige bye Clara, thanks again. Tumango at ngumiti na lang ako. Agad naman ako hinhila ni Apollo. Ano ba ang sakit? Bitawan mo ako, kaya kong maglakad, pero parang wala itong narinig, at basta na lang akong tinulak papasok sa sasakyan. Ano ba? Inis kong sigaw. Pagpasok naman nito ay nanlaki ang aking mata, nang hinilang pabuhat akong inupo sa kanyang kandungan, at basta na lang sinunggaban ng halik, marahas ito kaya pumipiglas ako, ngunit kalaunan ay naging banayad, kaya hindi ko napigil ang tumugon sa mga mainit nitong halik na ibinibigay sa akin. Nang maramdaman ko ang dila nitong ginagalugad ang aking bibig, ay parang may kung anong kilati sa aking sikmura. Mahina kong sabi nang bumaba ang mga halik nito sa aking leeg. That kid, habang nagsasalita ito, ay pababa ng pababa ang kanyang mga halik, papunta sa aking malaking pinagmamalaki. Ngunit bigla itong tumigil, kaya damilat ako at tinignan itong nakatingin sakin, hindi ko alam pero nakaramdam ako ng inis. Inis dahil sa pagtigil nito.
I should be the only one to kiss your lips. I should be the only one to touch your body, Clara. At ako lang dapat ang gugustuhin mo, wala nang iba pa, understand? Tulala ako sa mga sinabi nito. Answer me, Clara, madiin nitong sabi. Oo, agad naman nitong hinhila pataas ang aking bestida, at dahil wala naman akong suot na ano, ay lumantad sa kanya ang aking balat. Pero meron namang foam ang aking bestida, kaya hindi na kailangan ng panloob. Ina, bakit wala kang suot? Namula naman ang aking buong mukha, sa sagot pa lang akong nang agad nitong sinubo ang aking balat. Maintindihan mo sana, sabi ni Mommy, pinilit ko naman anak pero hindi ko akalain na titibok ulit ang aking puso para sa Tito Alex mo. Nalulungkot ako kasi akala ko hindi na muli mag-aasawa pa si Mom, gusto ko lang kasi na maging daddy at maging asawa ni Mom ay si Dad lang, kahit pa wala na ito. Pero dahil doon masaya ang Mommy, ay kailangan kong tanggapin. Sorry po Mommy kung nasagot po kita kanina, nalulungkot lang po talaga ako, pero kung doon naman po kayo sasaya, ay bakit hindi ko po tatanggapin, di ba? Basta Mom, ayoko pong lalakuan lang kayo ni Tito Alex. Ngumiti naman ito sa akin, at niyakap ako ng napakahigpit. Maraming salamat anak, at huwag kang mag-alala, mahal namin ang isa't isa. Alam kong hindi ako lalakuan ni Alex. Ngumiti na lang, ako papasok na po ako Mom. Mag-iingat ka anak, kung wala kang gagawin at maaga kang makakauwi, pwede kang sumama sa akin, mamiit ko na kasi ang anak ni Alex, kung gusto mo lang anak ha, tumungo at ngumiti lang ako. Habang nasa biyahe ay iniisip ko, kung sasama ba ako kay Mommy mamaya, baka kasi isipin itong hindi pa rin ako suportado sa pagkakaroon niya ng boyfriend ay fiancé pala. Yes, magpapakasal na agad sila kahit 8 months pa lang sila, ang sabi ni Mom dahil nga hindi na daw sila bata pa, para patagalin at nagmamahala naman daw sila. Iyon ang aking kinagalit dahil ngayon ko lang nalaman, at ganun na lang na malapit na sila ikasal, kaya nasagot ko si Mom kanina. Dito lang po kuya, salamat. Pagbaba ko ay biglang may humarurot na sasakyan na kulay itim. Hoy! Sigaw ko kahit alam kong imposible na marinig ako nito, dahil nasa sasakyan nga. Kaya sinundan ko na lang hanggang sa may parking lot ng university. Kita kong nagkukumpulan ang mga estudyante, pero wala akong pakialam dahil muntik na akong mamatay, dahil sa lalaki na ito. Paglapit ko ay tinadyakan ko ang gilid ng kotse nito. Oh my God, anong ginagawa niya sa kotse ng baby ko? Hayaan natin siya naman ang malalagot. Napakamahal pa naman ng ganiyang kotse. Na-excite na akong makita si Apollo, ngayon na lang kasi ito ulit pumasok. Yes, nasa state kasi siya, at nakita nyo ang Instagram niya, ay puro larawan ng iba't ibang babae, nakakainggit nga Ano ba ang pinag-uusapan nila? Hey lady, what did you do in my car? Seryoso ang tono nito, napanganga naman ako nang makita ang itsura ng lalaking lumabas mula sa sasakyang muntik ng makasagasa sa akin. Singkit ang mga mata nito at pointed nose, maganda ang labi nitong mukhang natural na mapula, at ang makakapal na kilay ng lalaki, pati ang matipuno nitong pangangatawan. Okay, you don't want to talk? Doon na ako napukaw, magsasalita sana ako nang bigla ako nitong hinawakan sa baba, at hinalikan sa aking labi, na halos lumuwan na ang aking mga mata sa gulat. Wow! Hala, ano ba yan? Sana ako din. Ang swerte niya, grabe. Ganun din kaya gawin ko, at baka mahalikan din ako ni baby. Tinulak ko ito, at sabay sapak sa kanyang makinis na mukha. Bastos, sabay alis ko patungo sa klase. Kita kong naglalakad papalapit sa akin si Iggy. Clara, ikaw ba ang nandoon kanina? Tumango lang ako, wala ako sa mood ngayon. Ayos ka lang ba? Bakit namumula ang mukha mo? Pwede ba mamaya ka na magtanong? Umiinit talaga ang ulo ko, kapag naalala ko ang nangyaring paghalik sa akin ng lalaking yun. Okay, pasensya na, natigil naman ako sa paglalakad, at tinignan si Iggy na tahimik lang habang nakayuko. Sorry, naiinis lang ako sa ginawa ng lalaki sa akin, maliit itong ngumiti. Ayos lang, pero bakit, ano ba ang ginawa sa'yo? Hinalikan niya ako, mahina kong sabi. What? Nagulat naman ako sa pagsigaw nito, kita ko ang bakas na galit sa mukha nito, at basta na lang na tumalikod papunta sa parking lot, kaya hinabol ko ito. Teka Iggy, sandali, hinatak ko ang braso nito upang pahintuan. Sandali, ano bang gagawin mo?
Kakausapin ko ang lalaking yun Clara, hindi pwede ang ganon, naiinis nitong sabi. Hayaan mo na please, nasapak ko naman na eh. Talaga, tumango-tango naman ako, at hinhila na ito papunta sa room. Alam mo ba ang pangalan niya? Wala akong balak malaman. Pagdating ng room ay agad na lumapit sa akin si Lina. I miss you Clara, nagkasakit kasi ito ng 1 linggo. Isa rin siya sa aking best friend, malambing si Lina at sobrang bait, hindi nga ata ito marunong magalit. Miss you too, kamusta ka na? Ayos na ako, magaling na. Nang dumating ang aming professor ay nagsimula na itong magklase. 3rd year college na ako, 1 taon na lang ay nagtatapos na ako sa kursong educational. Dumaan ang oras ay nag-break time na ako. Tara sa cafeteria, tumango lang ako. Hindi ako makakasama, may practice pala kami ngayon, ngumiti lang kami ni Lina. Pagpasok namin ng cafeteria, ay halos napakaraming estudyante, karamihan ay babae noon kapag ganitong oras ay konti lang ang mga kumakain, dahil karamihan ay oras ng kanilang mga klase. Ano kayang meron, bakit madaming tao dito ngayon, nagtataka ring sabi ni Lina. Tara, naglalakad kami nang mapatingin ako sa gawing kaliwa, at nakita ko ang kumpulan ng mga estudyante. Ano bang meron dun? Lika na Clara, nagugutom na ako. Tumango ako. Nang matapos kaming umorder, ay naghanap kami ng mauupuan, ngunit sadya talagang puno. Doon tayo, turo ni Lina sa may katabing upuan, nang may mga maraming nagkukumpulan na estudyante. Kahit ayaw ko sa pwesto na iyon, ay wala akong choice. Nang makaupo ay kumain agad kami ni Lina. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain, nang biglang may lumapit. Hey Alice, pwesto namin yan, nenas naman ako sa asta ng babae. Excuse me, kita mong kumakain kami, tapos papaalisin mo kami dito. Pwesto nga namin yan, ano ba? Pwesto mo to pero hindi mo ito pagmamay-ari, inis kong sabi, pasubo pa lang ako nang maramdaman ko ang lamig sa aking ulo. Clara, rinig kong tawag ni Lina. Nang inag naman ako sa galit, ayoko sa lahat ay nang pinapahiya ako. Kaya kinuha ko ang aking bottled water, at binuhos ko sa mukha ng babaeng ito. Oh my God! Hala si Mia, abutan mo ng tissue bilis. Napangiti naman ako. How dare you witch? Sasampalin sana ako, nang may pumihil sa kamay ng babae. Slap here and your life will be miserable. Apollo. Oh my God, nakabalik ka na, yayakapin sana nito ang lalaki, ngunit tinulak ito papalayo. Don't touch me, malamig nitong sabi at sabay lingon sakin. Kumuha ito ng panyo sa bulsa, at ang ikinagulat ko ng panasan nito ang aking mukha. Nung una ay natulala ako, pero nang maalala ang mga kaganapan kanina, at tinapik ko ang kamay nito. Ano ba, inis kong sabi at hinhila na si Lina paalis ng cafeteria. Oy, grabe ka naman dun sa lalaki, ikaw na nga ang tinulungan, bakit mo naman ginanon, musong sabi nito. Alam mo kung ano ang ginawa sa akin ng lalaki na yun, hinalikan ako kanina sa parking lot, kita ko ang gulat nito. Totoo, tumango ako, hala, anong pakiramdam Clara? Gusto ko sana ito taktukan kung hindi ko lang kaibigan. Natapos ang buong klase, at oras na para umuwi. Clara, baka gusto mong ihatid kita. Nahihiyang aya ni Iggy. Magpahatid ka na, madilim ang langit mukhang uulan ata, sabi naman ni Lina. Salamat na lang, magtataksi naman ako ngumiti na lang ako. Bye Clara, ingat sa pag-uwi. Ikaw din, kaway ko. Sigurado ka ba? Pwede naman. Hinawakan ko sa balikat si Iggy. Salamat Iggy, pero ayos na ako. Umuwi ka na, mag-iingat sa pagmamaneho. Napipilitang tumango ito, at sumakay na sa kotse para umalis. Nandito ako sa gilid ng gate, at nag-aantay ng masasakyang taxi. Ngunit nakailang beses akong pumara, pero wala namang humihintong taxi kahit pa walang pasahero. Dumidilim na kahit 4:00 pa lang. 1 oras na akong naghihintay dito. Kahit siguro kung tricycle ay sasakay ako, ngunit imposible iyon dahil walang ganon na dumadaan dito. Sinubukan ko pa rin mag-ante at pumara, ngunit inabot na naman ako ng 1 oras, wala pa rin, nagsisimula na ding umambon. Kaya napagdesisyonan ko na lang na maglakad, kahit medyo malayo, alam kong delikadong maglakad na ako lang mag-isa,
pero ano namang gagawin ko, kung doon lang ako magdamag, mas delikado ata iyon. Natatangahan lang ako sa sarili ko. Kung bakit sana maaga pa lang, ay sinimulan ko ng maglakad para hindi ako abutan ng dilim, pero kasi hindi ko naman akalain na mangyayari ang ganun sa tagal ko nang sumasakay sa taxi, ngayon lang ako hindi pinasakay, kahit wala namang pasahero. Nakakailang hakbang pa lang ako, nang biglang may humantong sasakyan na itim sa aking tabi. Nakaramdam naman ako ng takot, tatakbo na sana ako nang bigla nitong binaba ang bintana, at nakilala ko agad kung sino ang tao na iyon. Bakit ka naglalakad ng ganitong oras? Alam mo bang delikado sa katulad mong babae, lalo pa at ikaw lang ang mag-isa? Halos gusto kong humagalpak ng tawa, nasisiraan na ata ito, akala niya ata ay close kami. Feeling close ka rin ano? May kasalanan ka pa nga sakin kanina, inis kong sabi. Kaya nga ihahatid na lang kita pambayad ko na sa paghalik ko sayo. Ang kapal ng mukha, no thanks maglalakad na lang ako, kaysa makasama ang isang katulad mo, at nagsimula na ulit na maglakad, naririnig ko pa ang tawag ng lalaki. Habang naglalakad ay nakadama ako ng kaba, nang makita sa malayo ang tatlong lalaki, at dahil mapuno dito ay lalong madilim. Naghanap ako sa bag ng pwedeng ipanglaban, nakita ko ang gunting kahit maliit ay ayos na ito. Medyo nabuhayan ako nang may makita akong babaeng nagbabike, pilit ko namang sumabay dito at yumuko, para hindi mapansin ng kalalakihan. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko, nang binilisan nito ang pagpedal, at nawala na ito na parang bula, pinilit ko na lang na maglakad ng dirdiretso. Hoy, tumambol nang napakabilis ang aking puso sa kaba, at takot nang marinig ko ang pagtawag ng lalaki. Pero hindi ko ito pinansin, at naglakad na ulit. Hoy, tinatawag kita, ikaw babae, wala na akong sinayang na oras at tumakbo ng mabilis. Lalo ko pang binilisan nang marinig ko ang paghabol ng mga ito. Tumulo na ang aking luha, nang makitang wala man lang katao-tao sa dinadaanan ko, para manghingi ng tulong. Nanalangin na lang ako sa Panginoon. Nang biglang hinila ng lalaki ang aking buhok. Huli ka, tawa ng nakasabunot sa akin. Tiba-tiba tayo, tingnan mo naman kung gaano kaputi at kakinis. Masarap halikan ang mga hita niyan pare, direng-diri ako sa sinabi ng lalaki. Parang awa niyo po, bitawan niyo ako, pilit kong pumiglas pero dahil dalawa ang nakahawak sa akin. Kaya imposibleng makawala ako, tara dalhin natin doon pare. Humagulgul ako nang marinig iyon. Pakiusap pakawalan niyo ako, tulong, sigaw ko. Masasarapan ka naman babae, sabay-sabay silang tumawa. Panginoon tulungan niyo po ako sa mga hayok sa laman ng mga lalaking ito. Tulong, walang tigil ang pag-agos ng aking luha, takot na takot ako nang hawakan nila ang magkabila kong braso, at pilit na ipinapahiga. Pakiusap po pakawalan niyo ako, tulong. Ang ingay mo, bigla akong sinampal, halos matulala ako sa ginawa ng lalaki, kahit sino ay wala pang nakakagawa nun sa akin. Parang awa nyo na pakawalan nyo ako, pagod na akong sumigaw. Napapikit ako nang malapit na ang mukha ng lalaki sa akin. Napadilat ako nang marinig ko ang daing ng lalaki, nakita kong tumamba ito at sunod-sunod nang bumagsak ang dalawa pang lalaki. Nang makita ko kung sino ang sumagip sa akin ay nanlaki ang aking mata. Ikaw. Tulala lang akong nakatingin dito. Hanggang sa lumapit ito sa akin. Ikinagulat ko ang pagyakap nito. I'm sorry baby, mahinang sabi nito, na hindi ko naman maintindihan. Ano ba ibaba mo ako? Ngunit wala itong salita, at naglakad papalapit sa sasakyan. Napapikit ako nang maupo ako sa malambot na passenger seat, feeling ko kasi ay pagod na pagod ako. Are you okay? Napadilat ako nang magsalita ito, pero hindi ako sumagot at ipinikit ulit ang aking mga mata. Sa totoo lang malaking pasasalamat ko sa lalaking ito, dahil siya ang nagligtas sa akin, kaya hinayaan ko na lang itong ihatid ako. Paniguradong mag-aalala si Mom, ilang sandali ay nandilim na ang aking paningin. Galit ang nararamdaman ng lalaki, nanginginig pa din hanggang ngayon ang kanyang mga kamay, at gusto pang basagin ang mukha ng tatlong lalaki kanina. Kinuha nito ang telepono, pumunta kayo dito at kunin ang tatlong lalaki, agad niyang pinatay ang tawag, nilingon niya ang babaeng mahimbing ang tulog, na mukhang pagod na pagod, bakas din ang mga luha nitong natuyo. Natiimbagang ito nang makitang may dugo ang gilid ng labi ng babae.
I'm sorry baby, dapat hindi ko iyon ginawa, I'm really sorry. Clara POV. Nagising ako dahil may humahaplos sa aking mukha. Ganon na lang ang panlalaki ng aking mata. Anong ginagawa mo? Maliit lang itong ngumiti. I'm waking you up. Umayos ako ng upo at tumingin sa labas. Ganon na lang ang gulat at pagtataka ko, nang nasa tapat na kami ng bahay. Teka, paano mong nalaman ang bahay namin? Nagkibot balikat lang ito. Nailang naman ako sa pagtitig nito. Salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin, kung hindi ka dumating baka, tumulo naman ang aking mga luha, at nag-umpisang manginig ang aking mga kamay, kapag naalala ang paghawak sa akin ng mga lalaking iyon. Nabigla ako nang hinhila ako nito upang yakapin. Please palagi kang mag-iingat, and don't walk alone again. Agad naman akong kumalas dito para bumaba na ng sasakyan ng lalaki. Binuksan pa nito ang bintana, at tinawag ako. Hey wait, by the way I'm Apollo, sabay kindat nito at pinaharurot na ang kotse. Nandyan na si boss, galit ang mababakas sa mukha ng lalaki, inabot ng kanyang tauhan ang isang latigo ng puno ng tinek. Sinenyasan niya buhusan ng tubig ang mga lalaking puno ng dugo. Nasan tayo? Pakawalan niyo kami. Agad hataw ng kanilang boss ng latigo ang mga lalaki. Sigaw ng lalaki. Hinang-hina ang tatlong lalaki, at naliligo na rin ito ng pawis. Ipagpatuloy niyo hanggang sa matapos sila, utos ng kanilang amo. Ma'am, yamakap ako dito at humagugol. Anak ko, anong nangyari sa iyo? Ma'am, muntik na po akong maabuso ng mga lalaki kanina. Nipatikip ng bibig ang kanyang mommy, gulat ang mababakas dito. At tuluyan nang umiyak ang kanyang mommy. Mabuti na lang po at tinulungan ako ng ka-schoolmate ko. Anak, halika at dadalhin kita sa ospital, at pupunta tayo sa police station, tumungo at agad akong nagpalit ng damit. Nang matapos ako i-check ng doktor, ay agad nga kaming pumunta ng presinto, ngunit nang puntahan ng mga polis kung saan nakatira ang mga lalaki, ay wala ang mga ito doon. Ipinangako naman sa amin na hahanapin nila ang mga lalaking muntik nang magsamantala sa akin. Anak, sa ngayon hindi ko tatanggapin ang paghindi mo, dahil kukuhanan na kita ng service. Mom, dagdag gastos lang. Anak, ayokong maulit pa iyon, natatakot ako, mahal na mahal kita, ikaw na lang ang natitira sa akin, at ayokong may mangyari pang masama sa iyo ulit, naiintindihan mo ba ako anak, tumungo na lamang ako. Tinawagan ko na ang Tito Alex mo, sinabi kong hindi matutuloy ang pagpunta natin sa kanila dahil sa nangyari sa iyo. Alam mo bang gusto ng Tito Alex mong magpadala ng mga bodyguards? Pero alam kong ayaw mo naman iyon, tumungo ako. Salamat na lang po sa kanya ma'am, pero huwag na po siyang mag-alala, dahil magdodobleng ingat na po ako ngayon. Kahit hirap matulog, ay pinipilit ko pa rin nilalabanan ang takot na tumatakbo sa aking isipan.